Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn at ngayon pag-uusapan natin ang mga bagong updates sa US Embassy Manila. Ano-ano po ba ang mga pagbabago na mangyayari effective September 28? Magkakaroon ng Visa Application Center. Unang-una po, para po ito sa mga aplikante ng immigrant at non-immigrant visas. Isa pang pagbabago ngayong taong ito ay ang pagtaas ng medical examination fees ng St. Luke's Medical Extension Clinic at para ito sa mga US immigrant visa application. So nagtaas na po ang fee, 28,650 sa mga adults, 15 years and above, at 13,910 pesos for children 14 years old and below. So ito pong pagbabago na ito ay base po sa mga requirements ng Centers for Disease Control and Prevention. Ngayon naman po ang announcement ng US Embassy Manila na magkakaroon ng Visa Application Center ay magkakaroon na rin po sila ng bagong or updated visa appointment system at call center sa mga US citizens effective September 28. So, pag-uusapan natin ang mga pagbabagong ito effective September 28. So, ano po ba itong Visa Application Center? Kung kayo ay bagong aplikante, magbe-benefit po kayo sa bagong center na ito dahil meron pong separate place para kayo ay matulungan na mag-fill out ng application form para sa immigrant at non-immigrant visa. So maganda po itong development, lalong-lalo na po kung hindi po kayo marunong gumamit ng online application system. So ibig sabihin meron pong mag-a-assist sa inyo. Itong center na ito ay mag-offer ng appointment slots from 7 to 4 p.m. Monday to Friday po ito at meron din pong appointment slots kung kayo ay pupunta ng Sabado from 7 to 11 a.m. So meron pong tutulong sa inyo para mag-fill out ng application form kung kayo ay mag-apply ng visa. Bukod po sa pagkakaroon ng Visa Application Center, meron na rin pong photo scanning, fingerprint at scheduling sa Parañaque. So ibig sabihin, yung mga pre-interview requirements ay kailangan pong gawin sa Visa Application Center at ang actual interview po sa inyong non-immigrant or immigrant visa ay sa US Embassy Manila pa rin po magaganap. Meron din pong appointment scheduling sa Visa Application Center at dahil dito, kapag natapos na po ang inyong appointment scheduling, ang interview po ay magaganap din sa US Embassy Manila. So maganda pong development ito dahil mas organized po at magkakaroon kayo ng user-friendly na experience sa pag-apply ng visa. Sa mga bagong aplikante, kailangan nyo pong magkaroon ng new account or profile at doon naman po sa mga current user, kailangan nyo pong magkaroon ng updated profile para ma-retrieve or makuha po ninyo ang inyong payment receipt and appointment information. So, gagawin nyo po ang appointment scheduling sa Visa Application Center sa Parañaque. Ito po ay para magkaroon ng updated na information sa inyong user profile at dahil meron naman pong bagong system para sa appointment scheduling. Gaya po ng aking nabanggit, ang appointment slots ay from Monday to Friday, 7 to 4 p.m. at Saturday, 7 to 11 a.m. So, meron pong mag-a-assist sa inyo para sa appointment scheduling at sa pag-fill out ng visa application. Ngayon naman po, hindi na po kailangan ng appointment kung kayo ay magpipick up ng inyong passport dahil kayo ay na-approve na inyong visa or kung kayo ay magda-drop off ng mga documents dahil kayo ay eligible sa interview waiver. At kung meron pong additional requirements sa document, kailangan nyo rin pong mag-drop off ng walang appointment. Good news din po ito sa mga US citizens kung meron po kayong non-emergency appointments at kailangan nyo po
ng tulong from the US Embassy, Manila. Magkakaroon ang US Embassy ng call center for customers with general non-emergency American Citizen Services inquiries. At magkakaroon din po ng dedicated website at email support para sa mga ACS services na ito sa September 28 din po. Pag-usapan naman natin ang global visa wait times para sa US Embassy Manila. 11 days for FMJ visas, and for petition-based temporary workers, 7 days, current transit 4 days, at sa mga first-time visitors, 63 days po ang wait times para sa interview. Kung magtatanong po kayo sa mga visa processing times ng iba-ibang types ng immigrant visas, paki-check po ang USCIS website para sa latest update. Kung kayo ay mag-a-apply ng tourist visa, last year po nag-increase ang visa effective June 17 at $185 na po para sa B1, B2 visa. Kailangan nyo pong mag-comply sa eligibility requirements kung kayo po ay magre-renew ng inyong B1 or B2 visa without interview. Sa mga first-time B1, B2 applicants, kung meron po kayong emergency travel needs, pwede po kayong mag-request ng expedited appointment at kailangan po ay base po ito sa mga grounds na allowed for expedited appointment. Kailangan nyo pong mag-book muna ng regular appointment bago po ma-approve ang inyong expedited appointment. Kung kayo ay magre-renew ng inyong tourist visa, wala pong expedited appointment scheduling, pero pwede po kayong mag-submit ng documents without interview. So ito pong bagong online appointment system. Kung wala pa po kayong login credentials, pwede po kayong mag-create ng bagong login information, at doon naman po sa mga meron ng credentials or login information, kailangan nyo pa rin pong magkaroon ng bagong login credentials para sa online appointment system. Para naman po doon sa mga magpipick up ng kanilang passport, hindi na po kailangan ng appointment, at doon sa mga qualified sa no interview waiver, wala na din pong appointment. At kung kailangan nyo pong mag-drop off ng mga documents, ito na po ang bagong lugar sa pagpipick up ng inyong passport at pagda-drop off din po ng mga additional documents. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong mga katanungan at comments, paki-post lang po sa comments below. At salamat po sa pag-like at subscribe ng aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ang video na ito. Marami pong salamat. I hope everyone is safe and have a great day.